wala nang ilalaan na pera ang national government para sa PhilHealth. Bagay na lubhang ikinagulat nating lahat. Maging ng ilang senador na naman. Kung hindi po ibibigay sa PhilHealth para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law ang koleksyon sa sin tax, saan dadalhin ng gobyerno ang pera? Klarong-klaro ang batas. Ang koleksyon sa buwis mula sa sigarilyo at vape, alak at matatamis na mga inumin ay dapat mapunta sa PhilHealth. Pero sa ibang gastusin mo gagamitin? Hindi po ba't klaro din na illegal yun? Pero ano nga ba ang nangyari? At bakit biglang zero subsidy na ang PhilHealth? Bakit nangyari yan? Kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa sin tax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabaya ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, siniro eh. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos? That's also the question of many, and I've thought about this long and hard. PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Ito naman ang pangangatwiran ni Senate President Francis Escudero sa hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth. Walang batas na perpekto, hindi perpekto ang batas na ito na inaprubahan lamang natin. May mga nalagay, may hindi nalagay, may natuwa, may hindi natuwa, may nagalit, may napangiti. Subalit maging ganun pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng pondohan kung alin dito ang uunahin. Lahat mahalaga, lahat importante. Subalit, kailangan natin magpasa at pumili kung alin. Sa ngayon, 600 bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa ano, hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage ng PhilHealth. Ang mangyayari po lamang dito, mula sa isang bulsa ng PhilHealth chargeable sa reserve fund nila, ililipat sa kabilang bulsa na hindi naman nila ginagastos pa rin para sa benepisyo ng mga miyembro. Government malverse the money of the people. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan, and even Congress cannot do that. Ginamit mo yung pera ng ano? That is the most dangerous at dapat estapa yan. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Ako pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pang-opera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi na nga po ito nakakalungkot. Ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating Universal Health Insurance. Alam niyo po, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para subsidy ng mga premium na mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD, para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan? Ang mananagot
ng gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay mismong yung mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Again, nadadamay na naman ang tingog, nabiblame na naman ang mga walang alam, at syempre, nauuna kasi kayo sa takot kahit hindi nyo naman inalam yung sitwasyon. May 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Kikita natin, kasama na ang reserve fund na mayroon ng PhilHealth, hindi po to sapat para tugunan yung mga liabilities o pagkakautang ng PhilHealth, pati na rin yung mga haharapin pa niyang bayarin. Kaya po, tama naman po may papasok pang pera dahil ang mga manggagawa patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero ang nakakalungkot po dyan, hindi magagawa ng PhilHealth yung mandato niya dahil ano po ba ang goal natin sa PhilHealth? Hindi ba pababain yung ating counterpart out-of-pocket contribution, yung out-of-pocket expenses natin? Sa kasalukuyan po, on average, halos kalahati, 50% ang out-of-pocket expenses natin sa pagkakasakit. Yan po ay isa sa pinakamataas dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, hindi nagagampanan ng PhilHealth ang trabaho niya na ibsan yung burden ng pagkakasakit sa Pilipinas. Ngayong hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth, mas lalong hindi niya magagawa yung trabahong niyan dahil katulad ng sinasabi po natin, walang sapat na pondo ang PhilHealth para bayaran yung kasalukuyang pagkakautang niya at saka yung mga haharapin niyang gastusin. Okay, sige. So, kung meron kang liabilities na higit doon sa binabanggit niyong umano ay surplus, di ba lumalabas dyan short ka sa pera? Short pa. Yes po, tama po. Kung mismong ang tagapagsalita ng PhilHealth ay umaamin na sila ay kakapusin na sa pondo, bakit hindi ito mapagtanto ng marami sa ating mga mambabatas? At maging ang Pangulong Marcos Jr. mismo nito lamang Lunes ay nagbigay ng katwiran kung bakit hindi na dapat pangbigyan ng subsidiya ang PhilHealth. PhilHealth has a 500 billion reserve, and the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion. It is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Nagpapaulan ng mga bagong pangako ang PhilHealth, maging ang Pangulo ng mga karagdagang benepisyo. Subalit, paano ito magkakatotoo kung ngayon pa lang ay hindi na makapagbigay ng tamang serbisyo ang PhilHealth? Kung kailan binawasan ng pondo tsaka paggaganda ang serbisyo? Asa pa tayo. Hindi po ba't ampaw na mga pangako na naman ito? Sabi ng kumaltas, 600 billion. Sabi ni Pangulong Junior, 500 billion. Sabi ng tagapagsalita, 431 billion. Hindi ba't sa ganito pa lang na mga salita at hindi pagkakatugma ng mga sinasabing halaga ay nangangahulugan na sadyang mayroong problemang pangangasiwa at pananalapi ang PhilHealth. Pero heto ang malinaw. Kaltas pondo para sa Universal Healthcare Act.
Pero dagdag na 288.6 billion pesos na pera para sa DPWH. Mag-aabono tayo ng pera para sa kontribusyon ng indirect contributors ng PhilHealth. Pero may malaking pera na 26 billion pesos para sa AKAP. Tiis-tiis tayo sa napakabarat na benepisyo ng PhilHealth. Pero ang Kamara de Representante may dagdag na 17.3 billion pesos sa kanilang panggastos. Ano pa kundi lugi na naman ang bayan dito. At ano pa nga ba kundi panalo na naman ang mga swapang sa pera. Sila na naman ang panalo.